Alright mga minamahal, anyway, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So eto, pag-usapan natin, kasi napagnilay-nilayan ko sa sigalot na nangyayari dyan sa loob ng Senado, lalo na nga po itong hidwaan ni Senator Joel Villanueva and ni Tito Soto. Meron talagang ilang mga katanungan ang bubulusok sa inyong isipan. Like parang, ano yung gustong mangyari ni Senator Joel Villanueva? The fact na yung gusto niyang i-appoint dito sa Commission on Appointment is puro mga pro-Sara senators, mapapaisip ka na lang na may pattern Diba? Parang gusto ba nilang kontrolin itong ating presidente or gumagante sa ating presidente? Pwedeng dalawa or pwedeng meron pang ibang pinaplano itong mga pro-Sara senador na to. Kasi sa aking nakikita itong mga pro-Sara senators na to na kabilang dito sa Commission on Appointment, diba? Tingnan nyo, si Bato de la Rosa, si Ejercito, si Jingo Estrada, si Bongo, si Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Rafi Tulfo, Joel Villanueva, and Mark Villar. Diba? Alam nyo naman yung pattern dyan. Lahat yan mga makasara. So ngayon kung susumatutalin or kung iisipin, mapapansin ninyo na iisa lang din naman yung layunin ng mga to Diba? So, ano yung gusto nilang mangyari? Sakupin ang buong Senado, kontrolin si President Bongbong Marcos, or magigante? Kasi itong Commission on Appointment na to, hindi lang to basta-bastang komite na bara-bara lang. Ito po yung komite na kung saan yung desisyon ay nasa Senado pa din. Kasi kunyari, for example, si Mima gustong i-appoint ni PBBM. Gusto akong i-appoint ni President Bongbong Marcos. Pero yung last will dyan, yung magde-decide dyan kung approve ba yan or hindi, yung mga nasa Commission on Appointment. Now, kunyari, hindi ako bet ng mga nandoon sa CA, pwede nila akong i-reject. So, sa madaling sabi, kahit gusto man ako ng presidente, hindi niya ako mailalagay doon dahil hindi naman ako gusto ng mga nandyan sa CA. Pwede kasing mapolitika yan Yung mga tao dyan sa loob ng Commission on Appointment, pwede nilang politikahin. Pag yung tao is, against sa kanilang will, pwede nang sabihin, reject yan. Diba? Lalo pat gusto ng ating presidente, tapos nakikita nila na, pwede tong makahadlang sa ating gobyerno, diba? Pwede natin tong ibasura agad. Pwede nilang mangyari agad-agad. Pwede nilang gawin yon. Diba? Kaya nga nagreklamo dito si Tito Soto Anong tingin nyo sa amin? Saling pusa. Anong tingin nyo sa amin? Walang mga kwenta? Saling pusa. Kaya uminit yung tension Kaya mapapaisip ka na lang talaga na ano ba yung pinaplano? Ano ba yung binabalak? Ano ba yung gustong mangyari ni Joel Villanueva? Diba? Alright, basahin natin to Yung balitang yan. Senate names 9 Commission on Appointments contingent. So, sa madaling sabi, may siyam. Actually, 10 yan. Kasama dyan si Alan Peter Cayetano. But, itong si Alan Peter Cayetano, nag-back up. Bakit nag-back up itong si Alan Peter Cayetano? Gawa nga po ng ibigay niya na lang sa iba yung kanyang posisyon. Dito nga po sa minority, kung sino man yung may gusto. At least, nag-initiate retreat. Giver din pala kahit papaano. Itong si Alan Peter Cayetano. Alright, mga minamahal. Sige, basahin natin tong balitang to. Anyway, yan. Sabi dito sa balita, Senate names 9 Commission on Appointment contingent. The Senate on Monday elected 9 senators to sit as a member of the powerful Commission on Appointments. So, mayroon siyam. During the plenary session, the following senator named to the Senate contingent to the bicameral commission, nandiyan na yung siyam na binanggit ko. Si Bato, Ejercito, Estrada, Go, Marcoleta, Marcos, Tulfo, Villanueva, at Mark Villar. At ito yung nakakatakot dito Kasi mostly, nang nandyan sa kanila, pwede nilang magamit yan sa kanilang mga business. Katulad ni Mark Villar. Kung sino man yung i-appoint dyan, pwede niyang i-appoint yung kabaho niya, kanegosyo niya, para, protektahan yung negosyo nila dyan sa loob ng Senado. Ngayon, Senator Alan Peter Cayetano temporarily withdraw his nomination to give way to more representation of the Senate minority bloc and the CA. I will withdraw for today, and then maybe in a day or two, the minority will be able to also with us come up with a consensus on the right representation of the 12-member
12-man and woman contingent in the Senate. Plus, of course, the Senate President as the chair of the Commission on Appointments. So ngayon, this came after Senate Minority Leader Tito Sotto questioned. Kaya nag-withdraw itong si Cayetano because of Vicente Tito Sotto. Kinall out niya na hindi po pwede na puro na lang kayo. 'Di ba? Kasi parang gusto niyang mangyari ni Villanueva 80-20. Ngayon 10 sa kanila, 2 lang sa minority. 'Di ba pangungupal? Kasi in the first place, desisyon din naman 'yun ng Supreme Court 'Di ba? Sila nga sumusunod sa desisyon ng Supreme Court in terms of impeachment ni VP Sara, pero dito sa pag-apply, dito nga po sa Commission on Appointment, bigla-bigla silang gagawa ng desisyon nila, which is yung 80-20. Hindi pumayag si Tito Sotto. Kasi traditional naman yun na kapag mayroong kontrobersiya, 'di ba mga minamahal, sabi ng Supreme Court, kapag may kontrobersiya ang Senado, dapat nang sundin ay yung percentage ng party system. Yung party lines or yung party representation. For example, ano yung mga party representation or yung mga party lines? So, PDP, NEP, i-divide yan. Kung ilan yung magiging representative nila. Kunyari dito kay Bato de la Rosa, 'di ba PDP sila, 3 sila, so 1.5. Dapat ganon. Hindi yung kagayang mangyari ni Joel Villanueva na 80-20. 'Di ba na puro lang majority, tapos 2 lang sa minority. Ano sila, saling pusa? Kaya diyan nag-react itong si Tito Sotto. Ngayon, sabi pa dito, Tito Sotto questioned the move of the Senate Majority Leader Joel Villanueva to elect 10 senators of the majority bloc to the commission. The last word I know is the Supreme Court has decided that if there's controversy in the composition, it is very clear that the Senate must follow the party lines and party representation. So, if this body elects to follow the Supreme Court decision on the articles of impeachment, why can't they follow the decision of Supreme Court when it comes to computation of the membership in CA? Diba tama nga naman? Diba? O, sabi ninyo, Supreme Court is the highest, highest land of the court. Highest court of the land. Sinunod ninyo Supreme Court in terms of impeachment kay VP Sara, pero dito sa computation of membership, sa Commission on Appointment, magde-decide kayo ng inyo-inyo lang? Diba kaya napareact? Itong si Tito Sen. He said the 5-man minority bloc was expecting more cooperation or better treatment from the majority. Kasi 5 na nga lang sila As they will respect them too, sana may respeto Kaso hindi natin alam kung alam ba nila ang salitang respeto kasi feeling ko parang mga pa-main character yung mga nandyan. So sabi dito, we're trying to do our best to treat you as well because we can make it harder for you if this is what you want. Ay, nagbanta si Tito Sotto. We can make it harder for you if this is what you want. We're expecting, something better. Villanueva, meanwhile, explained that this computation was based on the 80-20 representation from the majority and minority. Kasi parang ang sinusunod ni Joel Villanueva is yung traditional rule ng Senate. In fact, nagkaroon na kasi mga minamahal ng controversy. So, kapag mayroong kontrobersiya, ang sundin is yung mga party lines or party representation. So, sundin natin dito ang Supreme Court. Ngayon, ito na yung sinabi ni Tito Sotto. Article Section 6, 80-20 of the member would be equal to 9.6 member, which may be rounded up to 10 members. 20% of the member would equal to 2.4 member, which rounded to 2. Yan yung sabi ni Joel Villanueva. Ngayon, Article 6, Section 8 of the 1987 Constitution states that the CA shall consist of the President of the Senate as ex-officio chairman, 12 senators, and 12 members of the House of Representatives elected by House based on proportional representation from political parties and parties organization registered under the party list system represented therein. So the CA is mandated approve or disapprove the appointment made by the President of the Philippines. The confirmation of which required under the 1987 Constitution. Wait, tapusin lang natin ito mga minamahala. The Commission on Function Firms of the part of the very delicate mechanism of check and balance established by the Constitution to ensure that the coordinate department of the government will function in a way that will be most conducive to the public welfare. Anyway, eto.
may pinaglalaban si Joel Villanueva na yung members daw po would be equal to 9.6. Bakit magiging 9.6? Kasi yan po ang computation and representation ng majority and minority. Alright, sige, makinig kayo. Yan yung pinaglalaban niya, yung traditional mandate ng Senate ata, if I am not mistaken. Na ang pinaglalaban naman ni Tito Soto is yung desisyon ng Supreme Court kasi nagkakaroon na kasi ng controversy. Ngayon, pag nagkaroon ng controversy, according to the Supreme Court, ang kailangan natin sundin dito is yung manifestation ng party representation or yung party lines. So, gaano ba kadami yung mga representation ng mga parties dyan? May PDP, may NEP, Eclabush, blah, blah, blah. So, each party mayroong mag-represent dyan. So, hindi pwede na madami sa minority, majority, tapos konti sa minority. Hindi pwede yung 80-20 kasi nagkaroon na ng controversy. Ngayon, okay, going back sa ating topic, mga minamahal, ano nga ba yung pinaglalaban dito ni Mima? Meron bang pinaplano itong ibang mga senador na to para magigante sa ating presidente? Tanong lamang po. At bakit gusto nilang kontrolin ang Senado? Tanong lamang po. 'Di ba? Gusto nilang kontrolin yung mga i-appoint ng ating presidente. Bakit? Ano yung gusto nilang mangyari? Tanong lamang po. Alright, mga minamahal kayo. Ano yung masasabi nyo dito? Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.